Mahal pa rin ang bigas sa mga pamilihan. Sa ilang lugar sa Bicol, umaabot na po ang presyo niyan sa 75 pesos kada kilo. May unang balita si Bernadette Reyes. 67 pesos na ang bigas sa Naga City. Pero ayon sa grupong Bantay Bigas, umaabot pa hanggang 75 pesos kada kilo ang bigas sa iba pang lugar sa Bicol. 60 pesos ang pinakamababa. Sa Mindoro na isang rice-producing province, 58 hanggang 60 pesos ang kilo ng bigas. Palaging binabanggit ng gobyerno na may stock, tumaas ang ating production, pero nananatiling napakataas yung presyo ng bigas. Mas tumaas pa. Inaasahan natin na dapat bababa kasi yung production natin tumaas. May importation tayo. Sa tindahang ito sa Quezon City, 60 pesos pataas din ang benta sa bigas. Medyo mahirapan ka kasi dati kung yung bili namin 1,000 lang halimbawa, nagiging 1,300 na. Ayon pa sa Bantay Bigas, hindi ramdam ng mga konsumer ang sinasabi ng Department of Agriculture na mga solusyon para mapababa ang presyo ng bigas. Pagtatayo, aayusin niya yung mga post-harvest facilities, aayusin niya yung cold storage, yung ganyan. Ginagawa na yan eh. Hindi nila talaga niro-root out yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung kakapusan natin sa pagkain. Sabi ng Department of Agriculture, sinisikap ng pamahalaan na tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan halimbawa ng pamimigay ng binhi, patubig at mga makinarya para mapadami ang produksyon ng bigas. Noong nakaraang taon, nakapagtala ang Pilipinas ng mahigit 20 million metric tons na ani. Mahal kasi yung imported rice. 600 to 700. Ang mandate ng DA is really to have more productivity sa farms natin. Pataasin yung local production ng palay. Ayon sa Department of Agriculture, dahil sa epekto ng El Nino, maaaring bumaba ang produksyon ng bigas ngayong taon. Pero gumagawa raw ng mga paraan ng pamahalaan para masigurong may sapat ang supply ng bigas sa bansa. We're talking with Vietnam para do sa 5-year framework agreement. But we are also diversifying yung sources ng bigas beyond Vietnam and our neighbors. Pati canned sardines na isa sana sa mga abot kayang pang-ulam, nagmahal na rin. Inaprubahan na kasi ng DTI ang 2 piso o higit pang taas presyo sa ilang brand. Ang DTI, katuwang ang mga canned sardines manufacturer, planong maglunsad ng Pinoy sardines o mas abot kayang alternatibo para sa mga mamimili. Sa kasalukuyan, meron yan sa tinapay. Kaya tayo merong Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Pero sa taya ng Canned Sardines Association of the Philippines, aabutin pa ng ilang buwan bago mailunsad ito. Pero ngayon pa lang, naghahanap na sila ng mga paraan kung paano mapapababa ang presyo ng ilulunsad na Pinoy sardines. We may be looking for new sources of tomato paste. We also want to work on vegetable, yung aming spicing and yung flavoring items from agricultural products like carrot, pepper, etc. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.